Mula pa kaninang umaga, halos walang patid ang buhos ng ulan sa Camarines Norte. Sa taas at laki ng mga alon, gumuho na ang ilang bahay sa tabing dagat. Live mula sa Daet sa Camarines Norte. May report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, magandang gabi sa iyo. Hanggang ngayon ay walang tigil pa rin yung buhos ng ulan at malakas na hampas ng hangin dito sa Daet, Camarines Norte. Alam naman natin na hindi talaga dito yung direct hit nitong bagyong Glenda sa Camarines Sur, ang bagyong Glenda. Pero dahil nakaharap sa Pacific Ocean itong Camarines Norte, talagang napakalakas ng hangin dito at nagtaasan talaga yung alon. Kanina ngang mag-aalas 7 ng gabi, nung ito yung kasagsagan ng biglang lakas, yan nakikita nyo sa inyong video, sa inyong TV screens, biglang lumakas ang ulan at hangin dito sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa emergency response team ng Daet, umabot ng hanggang 10 to 15 feet ang alon sa Bagasbas Beach. Kung kaya naman, dahil dito nagdesisyon kaming mag-pack up, dito kasi nakapwesto yung ating news team, yung ating SNG van, para mas ligtas kaming lahat ay nagdesisyon kami na maghanap ng mas ligtas na lugar dito sa downtown. So ngayon nandito kami nakapwesto ngayon sa Kapitolyo, pero napansin namin na kahit kami lumikas na, may ilang mga residente na nandun sa gilid lamang ng Bagasbas Beach na ayaw lumikas, katulad na lang nitong si Aling Carmen. So sa tingin niyo safe po kayo dito? Ano naman, hindi man gaano kasi yung Typhoon Rosing 210 ata yun eh. Oo. Ang sa sentro ang Daet. Oo. Parang nandito ang ulo. Ito naman ay Legazpi ata. Okay, Jessica, base sa latest na statistics na nakuha natin mula sa PDRRMC, ang sabi nila ay umabot na sa 1,000 lilikas sa buong probinsya ng Camarines Norte. Ang magandang balita, 0 casualties at the moment itong Camarines Norte, dahil majority naman daw ng mga residente ay nagsilikas nung nagpatupad sila ng preemptive evacuation. Meron lang daw 2 injured sa bayan ng Labo. Bine-verify pa natin ito. Ang sabi sa atin ay tinamaan daw ng kidlat itong 2 residente ng Labo at ngayon ay nagpapalagaling na sa Alegre Hospital. Pero kaninang umaga nga, Jessica, ay nag-ikot-ikot tayo sa iba pang mga bayan dito sa Camarines Norte, partikular sa Vinsons at saka doon sa Mercedes. Ito yung seafood capital ng Camarines Norte at ito yung mga nasaksihan natin kaninang umaga. Nakaharap sa Pacific Ocean ang malaking bahagi ng Camarines Norte. Sa bayan ng Vinsons, maagang lumikas ang mga tao. May 2 isla kasi rito na may posibilidad na lamunin ng alon. Kaya po kami malikas sa dahilan pong ang bahay namin malapit lang masyado sa tubig. Marami na pong kabahayan ang nakukuha sa ngayon. Malambot ang lupa sa Barangay Sula, kaya madali itong kainin ng tubig, kasama na ang mga bahay sa tabing dagat. Dito sa Barangay Sula sa Vinsons, Camarines Norte, may storm surge man o wala, may bagyo man o wala, kapag lumaki ang alon, bumuhos ang ulan, itong dagat na ito kakainin na niya yung lupa ng barangay. Kung kaya naman, dati itong lugar na ito, puro ito mga bahay, pero tingnan nyo, nauka na yung lupa at nahulog na yung mga bahay. Itong bahay na ito ngayon lang, nung lumakas yung ulan dito dahil sa bagyong Glenda, ngayon lang nasira ito. Hi sir, kumusta po? Kailan po bumagsak ng bahay ninyo? Kaninang umaga lang po. Kaninang umaga? Opo. Ano po ginagawa nyo? Bakit parang tinatalian nyo pa po? Ay para po hindi po maanod yung mga yero po. Paano po ngayon may bagyong Glenda? Ayun po mga tao pinalikas na namin. Kaya lang po yung ilan-ilan may matitikas ang ulo. Sa bayan ng Mercedes, storm surge din ang kinatatakutan ng mga tao. Sariwa pa sa alaala ng ilan ng pinsala noon ng bagyong Rosing noong taong 1995. Tinangay ng dagat ang ilang bahay at kinain ang lupa sa ilalim. Pero sa pagdating ng bagyong Glenda, mas kampante na ang mga taga-Mercedes. May breakwater o seawall na kasing itinayo para mapigilan ang puwersa ng storm surge. Pangingisda ang tanging ikinabubuhay ng mga taga-Mercedes. Ngayong may bagyo, pinagbawalan silang maglayag. Pero may ilan pa ring pinilit na mangisda. Delikado nga po, pero
ay mas delikado po kung mamatay ang pamilya namin. Hindi kami hanap buhay. Sa bayan ng Daet na kilalang surfing capital ng Bicol, may mga nangahaspang maligo at mag-surf kaninang umaga. Di naman siya nakakatakot. Basta yung titingnan mo lang yung clouds kung gaano kaitim at maulan. Pag maulan, siyempre hindi ka lalaro. Kailangan may araw, may liwanag. Pero pagdating ng alas 4 ng hapon, lalong lumaki ang alon at lumakas ang hangin. Pinagbawalan na ang lahat na mag-surf at maligo sa dagat. Ayon sa mga taga rito, kung tutuusin, pangkaraniwan pa raw sa kanila ang ganitong taas ng alon, lalo na kung panahon ng amihan. Pero nagdesisyon na rin ang lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga barangay sa gilid ng dagat. Sa mga oras na ito ay nagsasagawa pa rin ng pag-evacuate or paglilikas yung provincial government ng Camarines Norte. Kanina lamang ay may 2 truck ng militar at saka ng probinsya ang umalis kanina para nga mag-ikot pa doon sa mga coastal barangays at mag-evacuate pa ng mga taong sadyang matitigas yung ulo at ayaw pa rin lumikas sa kanilang mga tahanan. Jessica? Kara, lesson learned from Yolanda. Pagka signal number 2 sa isang lugar or higher, syempre signal number 3, talagang mas mataas daw ang possibility na magkaroon ng daluyong o storm surge. At saka, depende rin daw yan, sabi ni Mang Tani, dun sa slope ng shoreline. Nakita ko yung barangay na pinuntahan mo, yung along the coast, no? Medyo mababa. Siguro, at saka pagka mababa yung elevation ng coastal barangay, yan, nanganganib talaga yan na umakyat yung tubig dagat. At saka, depende nga raw sa slope. Right. Jessica, kanina doon sa Mercedes, nung nagpunta tayo, ang kinonfirm sa atin ng mga residente doon na talagang nagkakaroon ng daluyong doon at ng storm surge. In fact, noong 1995, nung kasagsagan ng Bagyong Rosing, talagang nilamon ng alon yung kanilang munisipalidad doon, lalo na yung mga coastal barangays. Kasi nga, gaya ng sinabi mo, sloping siya, gradual yung slope nung dagat, kaya talagang yung energy ng storm surge malakas talaga at tumatabon. Pero dito sa Daet, ang sabi sa atin ng mga eksperto dito, kahit pa paano nagsisave or nagliligtas dito sa Daet is that there is a 15-hectare coral reef dito sa Daet. At base sa teorya ng mga sayantipiko, kapag merong coral reef na mayaman yung bahura doon sa ilalim ng dagat, kahit papano nagsisilbi itong barrier at napipigilan niya kahit papano, napapahina niya yung energy ng storm surge. Pero yun nga, ang sabi pa rin ng provincial government, kahit ito yung sinabi ng mga sayantipiko, kahit ganito yung teorya dito, kailangan mag-preemptive evacuation pa rin sa lahat ng mga nakatira doon sa gilid ng mga dalampasigan. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Kara David. Ingat kayo dyan at ng inyong team sa Camarines Norte.